Mataas na nga ang presyo, halos wala rin daw dumarating na supply ng diesel sa ilang gasolinahan ngayon. At kapag nagtuloy-tuloy, posibleng magsara raw muna ang ilan. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, sa pag-ikot natin sa iba't ibang mga gasolinahan ngayong ikalawang araw ng malawakang oil price hike, bugos sa nadagdagan pa ang taas singil sa mga produktong petrolyo, ay dagdag-dagok din daw ang dulot ng limitadong supply, lalo na ng diesel, sa parehong maliliit at maging malalaking mga kumpanya ng langis. الان اینجا رو Dahil sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East, 2 araw na wala ng supply ng diesel ang gasolinahang ito. Buti na lang ay may nairasyon na raw sa kanila ngayong umaga. Pero ang epekto, ramdam na sa negosyo maging ng mga empleyado nito. Medyo nawalan kami ng customer po that day. Then yung sa mga tao po namin, bali binabawasan po yung pasok, ginagawang skeletal po. So walang pasok yung iba, wala rin pong walang sweldo po. Maging sa gasolinahang ito, naubusan din daw ng diesel mula kahapon matapos dagsain ng mga nagpakarga nitong Lunes bago ang malawakang taas singil. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa rin daw silang natatanggap na bagong supply ng diesel. Gayong sa normal na pagkakataon, araw-araw daw dapat ang delivery nito. Ang pinaka-update lang namin was pila pa siya sa terminals since yung sobra-sobra yung demand across the Metro Manila. So, one of a kind yung situation ngayon since yung grabe din yung demand. Ang pangamba nila, Worst case scenario, pag wala pa rin kami replenishment within a couple of days, we might have to close down the station since wala rin naman kami masaserve na product. So, sana, kung pwede silang makapag-source ng alternative channels kung saan makakuha ng fuel products, much better. But as of now, mukhang yun nga, because of the crisis in the Middle East, mukhang strained the supply lines ng fuel products in the Philippines. So, yun, hopefully matulungan tayo. ngayon ang day 2 ng pautay-utay na pagpapatupad ng mega price hike. Ang naunang pagtaas kahapon, nadagdagan ngayon ng 7 pesos and 30 centavos kada litro sa diesel, 3 pesos and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 8 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Kaya ang mga tsuper na siyang unang tinatamaan ng mga taas presyo, umaangal na. Sobrang taas eh. Wala na dating 15 hours lang kami nagdadrive ngayon, halos magdamag na para kumita lang kami, may mauwi sa pamilya. Hindi naman po namin kayang ihinto dahil wala naman po kami isusuporta sa aming mga pamilya, sa anak. Mabigat to kasi unang-una wala kaming mahanap na pasahero sa kalsada rin. Pinabayad ng pasahero, pinanggas mo lang din eh. Extend mo yung biyahe mo. Para lang. Para kumita ka kahit na kaunti. Manda lang dati ang inukrudo ko. Ngayon, magiging 900 na. Yung biyahe ganun pa rin, isa rin. Bali, kumikita kami dati ng 800, ngayon malamang nasa 500 na lang. No choice eh. Katulad yung sinasabi ni Martin na na lang daw, construction. Naku, mas mahirap naman yun. Vicky, ang magandang balita dito sa gasolinahan na kinaroroonan ko ay ngayon lamang may dumating ng truck na magre-replenish sa kanilang supply ng diesel. Pero abutin lamang daw yan ng ilang araw at kakailangan talaga nila ng tuloy-tuloy na supply. Kaya naman pakiusap ng mga lahat ng apektadong mga sektor sa pamahalaan, bagamat deregulated, ay sana raw gumawa ang pamahalaan ng paraan ng makahanap ng iba pang mapagkukunan ng mga produktong petrolyo para maibsan kahit paano ang pasakit na nadadala-dala sa ating mga kababayan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.